Patuloy pa ring pinag-uusapan sa social media ang isyu patungkol sa pangungulimbat di umano ng halos bilyon-bilyong piso ng ating Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos. Ayon sa balita, tila winakasan nga umano ng kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos ang isyu matapos nga daw na tila ibuking nito ang pagnanakaw ni President BBM sa Kaban ng Bayan. Ito nga ay matapos na pumabor ang senadora na hindi maaring ipaalam ng presidente ang budget para sa bayan. Samantala, nilabas naman ng kampo ng mga Duterte ang ilang resibo na magpapatunay na walang ninakaw ang pamilya Duterte sa taong bayan. So, ito na nga po, linabas na ni Pangulong Duterte ang kanyang pinangahawakan na matatawag nating smoking gun na talagang napakabigat na pruweba kung paano tayong isinasalaula at patuloy na binubudol ng Marcos administration kasama ng kanyang mga kaibigan at kakampi dyan sa Senado. Pinakita po kagabi ni Pangulong Duterte doon sa kanyang pakikiusap sa inyo sa Bastard Dabawenyo, ito pong kopya ng By-Scam Committee Report. Ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na enrolled bill o yung ating pong 2025 budget. Makikita nyo po rito, may mga blanco. Basahin ko lang po Halimbawa po, yung after the acronym NIA, delete the amount in figures. Burahin daw po yung figures ng 74 billion 570 million 743,000 pesos at palitan ng blanco. Blanco. 74 billion pinabubura at pinapapalitan ng halagang blanco. Tama po si Pangulong Duterte nung sinabi niya na hindi ito pwede, hindi ito naaayon sa saligang batas. This is an abandonment of a sacred duty and constitutional duty of our lawmakers na bantayan ang hanggang sa isang sentimong pera nating mga Pilipino. Ito po, hindi na nila maitatanggi ito. Nakikita po niyo yung mga pirma. Pirmado po ito ng mga senador at kongresistang bahagi ng By-Scam. Ito po yan. At wala hong matibay at magiging legal na paliwanag dito kung bakit ito blanco. Sapagkat nung ito po ay pinirmahan na, meaning ratified na po ito ng contingent ng Senado at ratified na po ito ng contingent ng House of Representatives, ito na po yung tinatawag na enrolled bill. Magtataka ngayon ng sambayan ng Pilipino. Ang ating pong budget ngayong 2025 ay 6.32 trillion. Ito po ay pinirmahan ni Bongbong Marcos noong December 30, 2024. Ito po ay 2 weeks ago lamang. Paano ka nagkaroon ng 6.32 trillion pesos na figure bilang ating budget, panay blanco? Pipilitin ko pong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng pamamaraan na kaya ko Yung budget po kasi maraming natatakot dito, akala nila napakahirap, napakasalimuot. Hindi po. Ginagago na po tayo, mga Pilipino. Tayo po'y patuloy na binubudol. Ang budget po for 2024 ay 6.32 trillion pesos. Paano sila nagkaroon? O how did they arrive at 6.32 trillion pesos budget and figure? Ang dami dito na nakita ni Congressman Sid Ungab na mga blanco. Base sa kanyang initial na pagsasaliksik, 11 item lamang po yung blanco. Pero marami pa. Ito pa lamang ang kanyang ibinibigay at napapakita sapagkat ang budget po natin ay around 222 pages yata, more or less. So balik po tayo sa budget. Bakit po mahalagang nakikita nyo itong in-expose ni Pangulong Duterte? Sapagkat ito na po ang budget ng Pilipinas. Blanco. Tapos ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay 6.32 trillion pesos.
paano siya napunta sa 6.32 trillion pesos kung napakaraming blanco? Halimbawa, mga kababayan, habang kayo po'y naghapunan, samahan ko kayo. Pasimplihin natin itong diskusyon sa budget. Tanungin po ninyo ang inyong anak, kung meron po kayong anak na elementary ha, tanungin po ninyo siya. 1 plus 1, sasagutin po kayo nun. Sigurado yan, tiyak yan, 2. Dahil 1 plus 1 ay talagang 2. Pahirapin po natin para masubukan ninyo yung galing ng anak ninyo sa math. Tanong nyo po sa anak nyo, 2 plus 2, sasagutin po kayo, pihado yan, nakakatiyak din po ako, 4. Tama na naman. Gawin natin mas mahirap. Tanungin po ninyo yung anak nyo, 3 plus blank. Yan po ang tanong nyo sa anak nyo. Pagalitan ninyo pag hindi niya kayo sumagot. 3 plus blank equals ilan? Yun o ang naging resulta nitong pangbubudol ng vice cam. Tanungin po ninyo, mga kababayan, ganito po kasimple ang aking pagpapaliwanag dito sa mga blankong ito. 3 plus blank, ito po ang ginawa ng Bongbong Marcos administration. Ito po ang ginawa ng mga mambabatas. 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Ganun po kagagaling at henyo sa mathematics ang ating mga mambabatas. Yung blanco na lalagyan nila ng final amount. Pero mas magaling ang ating Pangulo dahil sa kabilat ng blankong ito, napirmahan niya, pinirmahan niya, alam niyang kulang 6.32 trillion pesos ang ating budget ngayong 2025. Kaya Jocelyn Grefalda, mabulok sana sa kulungan lahat ng mandarambong. Jocelyn, hindi na natin bubulukin. Bilang senador ninyo, ibabalik ko ang death penalty. Huwag na natin silang bulukin sa selda. Ating ibalik ang death penalty sa lahat ng mga mandarambong sa gobyerno. Si Ellen, tama po kayo Ellen, ipa-impeach na yung BBM na yan, sobra na. Balikan po natin yung impeachment. Meron pong mga kumikilos na impeach. Sara, asan kayo ngayon? Pinakitaan kayo ng ebidensya, blanco, blank check ang ibinigay ng mambabatas kay Bongbong Marcos pagdating sa 2025 budget. Ito ang dapat niyong pagralihan. Dito kayo dapat sumisigaw ng impeach. Ito ang dapat i-impeach. Ito ang ka-impeach. Yung mga nagrally kahapon at yung magrarally sa darating na araw daw dyan sa simbahan dyan sa EDSA. Asan kayo ngayon? Tahimik kayo. Ito tahasang pangbubudol. Ito dapat ang sinisigaw ninyo. Impeach Bongbong. Sapagkat ito ay culpable violation of the Constitution. Meaning, alam niyang illegal yung kanyang pinirmahan, pero pinirmahan pa rin niya. Ito ngayon dapat ang sinisigaw ninyo. Kung ang puso ninyo talaga ay para sa mamamayang Pilipino, pinakita na ni Pangulong Duterte yung pinakamatibay na ebidensya na araw-araw binubudol tayo ng Marcos administration. Ito ang labanan ninyo. Hindi yung political persecution na tinutulak ninyo. Ulitin ko, yung mga gagawa po ng kilos protesta na i-impeach daw si Inday Sara Duterte, ito po ang labanan ninyo. Blanco po yung ating budget. Bilyong piso ang allocation, blanco. Tanong po ninyo, yung mga magrarally, kahit tanungin ko kayo ngayon, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus blank, ilan? Baka pareho na lang din po kayo ng member ng Vice Cam. Mag-iimbento na lang kayo doon sa katanungang 4 plus blank, kayo na hong bahala maglagay kung magkakanong gusto ninyo. Ganyan po kasalaula ang budget process na pinagdaanan at ginawa ng ating mga tiwaling mambabatas noong nakaraang taon na nagresulta sa 6.32 trillion pesos yan constitutional budget natin ngayong 2025. Kay Goto, grabe talamak korupsyon ngayon, tapos ang iba dyan, bulag-bulagan na lang pag tinatapalan ng pera. Marami pong ganyan. Kaya Goto, ang sinasabi ko nga doon sa mga magrarally di umano diyan sa EDSA Shrine sa mga darating na araw, ito ang isigaw ninyo. Ito ang kundanahin ninyo.
Bilyon-bilyong piso ng pera nating mga Pilipino ninanakaw lamang. Naggagawa sila ng isang blankong Vice-Cam committee report na nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Ito labanan ninyo, hindi yung political persecution, hindi yung inaaway ninyo si Pangulong Duterte. Ito na nga, inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ang labanan ninyo. Dito tayo magsama-sama. Kay Gabriel Dubois, sumakit puso at dibdib ko. Tama na ang panggagago sa Pilipino. Tama, Gabriel. At ito ilinalabas natin dahil sabi ko nga, kaya maraming nakasubaybay sa ating mga pahina sa social media dahil nagbibigay tayo ng makabuluhan at tamang impormasyon. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usapin nitong linabas ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Thank you, Congressman Sid Ungab. Isa kang tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at may pagmamahal sa Pilipino, katulad rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sid Ungab kasi, i-lay down ko lang yung kanyang qualification. Expert po ito sa pananalapi. Dahil nung kanyang buhay bilang pribado noon, banker po ito, bankero po si Congressman Sid Ungab. At nung kanyang stint sa Kongreso, siya po ay nag-chairman na ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay 2 beses nang naging chairman ng Committee on Appropriation. Alam na alam niya to. At sa aking pakikipag-usap, pakikipagpulong kay Congressman Sid Ungab, kasama si Pangulong Duterte nung nakaraang gabi, sabi ko nga sa kanya, Kong Sid, baka naman tradisyon na sa Vice-Cam Committee na blanco-blanco. Sabi niya, hindi. This is the first time na blankong ganito ang ginawa ng Vice-Cam. At narinig din ni Pangulong Duterte yung aking tanong. Sabi ni Pangulong Duterte, Panyero, alam mo naman, pagdating sa pananalapi, kahit 1 sentimo dapat merong mananagot. At ito nga yung ating sinusulong sa hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ang tanong, ang budget process po natin, ayon sa saligang batas, ang lahat ng appropriations bill ay dapat nagmumula sa House of Representatives. Sa mababang kapulungan, wala po tayong debate ron. Tapos po doon ay iaakit po yan sa Senado. Magde-deliberate din ang Kongreso, ang Senado, at magkakaroon po etong Vice-Cam, hindi po ito talaga kasali sa budget process. Wala pong kapangyarihan ang Vice-Cam na baguhin yung binalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Subalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, makapangyarihan ng Vice-Cam. Hindi lamang nila binabago, yung gagamitin ko yung termino ng ating mga kaibigan diyan sa Makati Business Club. Hinayjack ng Vice-Cam yung budget recommendation ng Executive Department. Tama po yun. Subalit sa paglabas ng ebidensyang ito, hindi lamang po hinayjack ng Vice-Cam. Tayo po ay araw-araw biktima ng pandarambong ng mga tiwali sa gobyerno. Blanco po yung mga halaga, bilyon-bilyon po ito pag tinotal ninyo. Higit sa 500 billion pesos ito blanco. Ang tanong, itong blankong ito, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. At meron silang dinabas na meron ng mga figure yung blanco. Kung tayo'y galit na dito sa tinatawag na third chamber, itong BICAM, yung Vice-Cam, meron tila lumalabas na fourth chamber. Meron pang pang-4 na layer dahil paano nagkaroon ng figure itong mga blanco? Paano umabot ng 6.32 trillion pesos ang 2025 budget? Saan hinugot ng Executive Department yung 6.32 trillion? Blanco nga Blanco nga Kay Joel BC, pwede po yan grounds for impeachment. Talagang pwede po ito. Yung ginawa ni Bongbong Marcos is a culpable violation of the Constitution, meaning sinadya niya, alam niyang nababiolate niya at nalalabag niya ang saligang batas, pinirmahan pa rin niya. Ito yung mga dapat nating nagsasama-sama at sinasabing impeachment ang katapat nito.
Bilyon-bilyong pisong halaga po ito. Kay Mixtures, Attorney Garapala na talaga dyan sa Congress. Hawak lahat ni Martin. Bakit patakot sila sa kanya? Sapagkat lahat po sila, tila lahat sila dyan sa Kongreso, with the exception of very rare gentlemen like Sid Ungab. Mukhang namantikaan na po sila. Blanco po ito, tingnan ninyo maigi. Blanco. Tanungin nyo uli, yung mga nagnais mag-rally. Eto na ho, Marcos Jr., step down, kota ka na. Hindi lang ho kota, sobra-sobra na. Talagang dapat mag-step down kung may hiya pa at may pagmamahal pa sa Pilipino. Blanco ho ito. Ibig sabihin, meron pang isang hanay o meron pang isang grupo diyan sa Kongreso o diyan sa Malacanang na merong binigyan ng kapangyarihan punuan itong mga patlang na sadyang iniwan pagdating po sa bilyon-bilyon na allocation. Sino-sino yan? Ano ang inyong otoridad o ano ang inyong kapangyarihan para punan itong mga blanco na sadyang iniwan ng Vice-Cam? Ito po ay pirmado ng mga miyembro ng Vice-Cam, ha? At nandito po yung mga pangalan nila, yung mga pumirma. Hindi po ito gawa-gawa ni Pangulong Duterte, ha? Galing po ito sa record mismo ng House. So makikita ninyo, ito yung ating mga dapat singilin. Nasaan ang puso ninyo? Bakit kayo pumirma ng isang blankong BICAM report? Blanco ho eh. Malinaw po yan. It's an abandonment of their constitutional duty to safeguard the public coffers, the money of the Filipino people. Kay balitang hopya man ni Popcorn, yan ba dahilan kung bakit wala pa daw printed GAA, sabi ni Kong Sid, tinatago nila. Marahil ho, kaya wala pang printed kopya ng GAA. Dapat to, sabi ni Kong Sid, pagkatapos ng bagong taon, magre-report na ho ang mga mambabata sa Kongreso. Pagdating nila, for the past how many congresses and how many years, pagdating nila, nakapatong na po sa kanilang mga mesa yung printed copy ng GAA. Katangi-tangi po yung ngayong taon. Wala pong printed copy ng GAA na dinatnan yung mga mambabatas pagkatapos po ng kanilang Christmas break. Tama po si Hopya Mani Popcorn. Malamang, wala hong printed copy dahil puno nga ho ng blanco. Paano mo ngayon babalansihin? Paano ka makakapunta sa 6.32 trillion pesos budget for 2025 kung may blanco? Yung kagaya po ng paliwanag ko kanina, pang grade 1 na nga lang ho yung paliwanag ko eh. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. 4 plus blank, bahala na kayo. Pwedeng 100. 4 plus blank, pwedeng 50. 4 plus blank, pwedeng 6.32 trillion pesos. Ganyan kahenyo sa math ang Executive Department at Legislative Department ng ating pamahalaan ngayon. Mga genius po ito sa math. Si Laila Pag, asa na po ang mga fact-checker? Dapat yan po ang i-fact check ng mga mainstream media. Salamat sa GMA7 at kinuha po nila yung balita. Maraming salamat. Yung SMNI, sumabay yung SMNI. Sila rin ang kauna-unahang naglabas among the mainstream media. Mabuhay kayo, SMNI. At yung isang nagpa-fact check dyan, o yan, i-fact check mo. Total, mahilig ka mag-fact check ng mga gusto mong siraan. O ito, i-fact check mo ito. O. 'Di ba? Yan. O para simpleng-simple, i-fact check mo yung sarili mo. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus blank, yan. Sige nga, sagutin mo. 4 plus blank, baka sabihin mo 100. Pwede namang 200. Pero pag pina-check mo yan sa mga mambabatas ng miyembro ng Vice-Cam, tama ka kasi pareho kayo ng computation ng math ninyo eh. 'Di ba? Yung numero, lalagyan mo ng blanco, mapuuwi ho tayo sa 6.32 trillion pesos unconstitutional budget. KR Alfia 9, meaning to say, lahat po ba na nakapirma dyan, pwede nang ma-impeach even the senators? Hindi po. Yung mga, ang pwede lamang pong i-impeach ay yung Pangulo, yung mga impeachable officers. Yung mga senador at mga kongresistang pumirma dito sa blanco na Vice-Cam report na naging basihan at pundasyon ng ating 2025 budget, pwede pong kasuhan niya ng kasong kriminal. Kagaya ng sinasabi po ni Pangulong Duterte kagabi.
Meron po siyang sinasabi, nabanggit niya isang kaso specifically, yung falsification of public document. Bakit po falsification? Kasi nga ho blanco eh. Kung sino man ang maglalagay ng amount dito, pwede pong kasuhan. Dahil wala silang otoridad. Nalagyan ng halaga ito. Kagaya po nung sa NIA, 74.570 something billion pesos. And replaced with. Halimbawa po yung secretary ng isang mambabatas ang naglagay ng amount, pwede po siyang kasuhan. Bakit? Wala po siyang karapatan na mag-allocate o mag-appropriate ng kahit isang sentimo mula sa kaban ng bayan nating mga Pilipino. Because not even the President can make appropriation. Ang basihan po natin dyan, malinaw po iyan sa ating saligang batas. Bisitahin po ninyo yung 1987 Constitution, yung Article 6. Bisitahin po ninyo. At nandyan malinaw dyan, ang lahat ng appropriation measure, lalo pa itong ating taunang budget, ay nagmumula at mag-uugat lamang sa House of Representatives. Yung mga binotong kinatawan, hindi yung kanilang empleyado, hindi yung kanilang secretary, hindi yung kanilang technical working group, at lalong hindi yung kanilang mga chief of staff. Hindi po pwede yun. It's a clear abandonment of a solemn and sacred constitutional duty to safeguard our money. Kay Jake Alvarez, pwede po malaman sino-sino ang mga pumirma. Ang nakapirma po sa parte po ng Senado, naririto po yan, ay yung pinuno ng Finance Committee at chairperson, si Senator Grace Poe. Pagdating naman po sa House of Representatives, ang nakapirma po rito ay si Saldico, yung pumalit din kay Saldico, itong si Kimbo, nakapirma rin. Itong si Dong Gonzales, nakapirma rin. Yung majority floor leader na si Manix Dalipe, nakapirma rin. At itong si Raul Bongalyon, nakapirma din. Ito po yung mga nakapirma. At hindi nila pwedeng itanggi ang kanilang liability dito. May nag-message po, sino raw po yung nakapirma on the part of the Senate. Nandito po sa aking harapan. Ayoko lang banggitin sapagkat alam naman ninyo, ako ay formal at opisyal ng aplikante ninyo bilang senador. Kung babanggitin ko yung mga pangalan nila rito, baka sabihin sinisiraan ko sila. Subalit ito naman po ay nagsisirculate na. Kayo na po ang magsaliksik, makikita naman ninyo kung sino-sino mga senador ang pumirma dito. At yan ay panugitin natin. Si Annie De Leon Ramos, pwede po ba mahiya naman yung mga pumirma na yan? Wala na nga po silang hiya, Ani eh. Wala silang hiya, binubudol nila tayo. Imagine ninyo, blanco, yung BICAM report, ito po yung pundasyon ng budget ng GAB, yung General Appropriations Bill, na kanila pong inaprubahan at sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ito naman, si Bongbong Marcos, talaga pong walang prudence pagdating sa planning, sa programming, sa budgeting at spending. Bakit? Pinirmahan niya ang isang unconstitutional budget. Ito rin tamang mga tanggapan ng Pangulo, hindi rin po nila ginawa yung kanilang trabaho. Hindi po sila nagsagawa ng CSW, yung complete staff work at due diligence. Pinapirma nila, sinabit nila yung kanilang hepe, si Bongbong Marcos, at pinirmahan ang isang unconstitutional, very important piece of legislation. And that is none other than yung General Appropriations Bill na ngayon ay General Appropriations Act na. So dito mo makikita, talagang binubudol tayo. Hindi pwedeng maghugas kamay, mga kababayan, ang executive department dito. Magkakasabwat sila sa panloloko sa ating mga Pilipino. Magkakasabwat sila sa pambubudol sa ating mga Pilipino. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong pasalamatan din pala ang ating yung nag-interview po sa atin, si Dr. Carl Balita. Marami pong salamat. I have been receiving many encouraging words and reviews doon po sa interview ginawa ninyo kasama ako. Salamat, Dr. Carl Balita. Bisitahin po nyo yung kanyang page dyan sa social media at nandyan pa po yung aking interview. Ganon din yung aking mga nakasama kanina,
yung Hugpong Bisaya sa Montalban. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa akin dyan kanina, sa Rodriguez Rizal, dyan sa Montalban, at sa inyong pag-endorso sa aking aplikasyon bilang senador ninyo ngayong 2025. Kaya po mahalaga na pinag-uusapan natin dito ang aking pong pananaw. Kaya nila blinangko itong mga ito, hindi pa ho sila, walang kabusugan itong mga to eh. Lalaruin nila yung figure kung saan sila maaaring magtambak o mag-imbak nung kanilang pork barrel, yung kanilang unprogrammed appropriation. Nasabi ko na rin po ito sa inyo kahapon, babanggitin ko lang din. Lumalabas na ho, talagang winawalang hiya ang mga Pilipino. Yung ating mga kasamahan na miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ganun din po yung sa Philippine National Police, nabanggit ko po ito kahapon sa aking pag-live, ulitin ko lang. Meron pong advisory ang PNP Finance Service na hindi po matutuloy muna yung inyong payout ngayong January sapagkat meron daw pong inaantay pang circular mula sa DBM. Bukod po sa PNP, meron din pong linabas sa pahayag ang AFP. Pakita ko rin ang AFP. Ang sinasabi dito, hindi rin po muna marirelease yung inyong payout sapagkat ang DBM daw po ay finalizing the said budget execution document. Naku po, mag-ingat po kayo. Bubuduli na naman tayo. Ito budget document ito eh. Hindi po libre DBM dito ha. Yung DBM hindi kayo libre dito. Pinapirma ninyo si Bongbong Marcos ng isang dokumentong napakahalaga base sa spurious BICAM report. Spurious po ito. Bakit? Walang amount eh. Bilyong-bilyong piso, walang amount, blanco. Sino ang naglagay nung final amount nito? Sigurado hindi na itong mga mambabatas na nakapirma rito. Tapos na ho ito eh. Ratified na nila yung BICAM report. Eto naman na nakakagalit. Nagra-ratify yung BICAM ng isang report na blanco. Kay Butchoy, may nagsampa na po ba attorney ng kaso sa mga sangkot? Wala pa ho, dahil kalalabas lang po nito kagabi. Ato'y nadiskubre lamang ni Congressman Sid Ungab at kanyang pinag-aralan mabuti bago po kami nakipagpulong kay Pangulong Duterte na isa ring napakahusay na abogado at dating piskal. At nakita niya na wala hong paliwanag na tama rito. Ito'y pambubudol, ito'y illegal, ito ay unconstitutional. Kay Jason_B, may picture pa si Budol na nire-review yung budget. Ay, ano lang ho yun? Ganun nga ho. Yung review niya napakatindi. 4 plus blank is equal to 6.32 trillion. Daig tayo. Ibang klase ang math na natutunan nito. Yung 4, dagdagan mo ng blanco, lalabas ka ng 6.32 trillion. Pangbubudol po iyan. Kay Seragam, pag naging senator na po kayo, magti-TikTok live ka pa po ba? Aba kung pwede pang mag-TikTok para ho, diretso tayong nakakapag-usap, meron akong diretsyong ugnayan sa inyo. At nang sa ganoon, ay sisikapin ko pa rin na mapasimple kung ano man yung mga batas o importanteng usaping panlipunan na amin pong binabalangkas o babalangkasin sa Senado. Sapagkat karapatan po ninyong lahat, nating lahat ng Pilipino na lumahok sa mga usaping panlipunan dahil paulit-ulit kong sinasabi, ito po ay nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas. Bisitahin po ninyo yung 1987 Constitution, yung Article 13, Section 16. Nakasaad po diyan karapatan ng bawat Pilipino at ng kanyang mga organisasyon o samahan na makilahok sa lahat ng usapin na may kinalaman sa social, economic, and or political decision making shall not be abridged. Malinaw po sa ating saligang batas yan. Kaya dapat nakikilahok tayo, subalit kagaya nga po nung sinasabi ko, wag po kayong malulunod pagka ang usapin tungkol sa budget. Pilit ko pong pinasisimple para lahat kayo ay kasali, lahat kayo ay makialam, lahat kayo ay magpahatid
ng inyong saloobin. At nakikita ko talagang galito ang mga mamamayan. Death penalty dapat sa kanila, sir. Tama po yan. Kaya nga po yan ang sentro ng aking pangangampanya, yung war on corruption. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million. Sisikapin ko, tatrabahuin ko, ibaba ito into 5 million pesos. At pag naibalik na po natin, na amyendahan natin yung plunder law, aking ipapanukala bilang senador ninyo ang pagbabalik at maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Kay Rezu, attorney, paano ma-impeach si Bongbong at makasuhan mga pumirma dyan? Sila ang nakaupo. Tama po yun. Kaya importante na tayo magsama-sama ngayong midterm election. Sikapin natin baguhin ang liderato ng mababang kapulungan. Sikapin natin maghatid ng bago na katulad ko sa Senado para mabago natin yung ating politika at ating mapanagot. Kagaya nito, unconstitutional ito, para maisulong natin yung mga kasong impeachment sa karapat dapat naman talagang ma-impeach. Kaya easy. Tinanggalan ng budget yan para ilagay sa unprogram funds. Maaari. Para controlled ni Tambi ang budget. Maaari. Tama po yun. Lahat po ng inyong opinion tama. Bakit? Wala po kasing katiyakan kung bakit blanco ang ating Vice Cam report na ginawa ng mga tiwaling mambabatas. Wala silang paliwanag dito, kaya po lahat ng opinion nyo ay tama. Imaginein ho ninyo simpleng-simple, yung 4 plus blank 6.32 trillion pinirmahan ginawan tama Blanco po yun Yung 4, dinagdagan ng question mark, ang lumabas 6.32 trillion. Ganun po kasalaula na ang gobyerno at ganun po katindi na yung pambubudol na ginagawa nila sa ating mga Pilipino. Kay Boss Inday Manang, marami pong salamat. Kay Gigi Biansa, kay Noy Timyong, yes, I am for death penalty, Attorney Vic, salamat. Kay Jingo, pwede po ba karaniwan citizen ang mag-file ng impeachment? Pwede po. Karapatan po ng bawat Pilipino mag-file ng impeachment. Ang magiging problema lang ho natin dyan, walang mag-iendorso pagdating sa Kongreso. Kasi nga, kontrolado ng huwad na gobyerno ni Bongbong Marcos. Huwad sapagkat yung kanila pong ginagawa ay hindi na para sa interes nating mga Pilipino. Ito po ay sa interes na ng mga iilang elitistang politikong nakapaligid sa kanya. Yan po ang masaklap na katotohanan. Ito ho yung prueba. Titigan nyo ho mabuti, pwede ho kayo mag-screenshot. Ayan po. Hanggang ngayon, matatapos na po ang araw, tahimik po ang mga miyembro ng kumiting ito. Walang nagsasalita dahil hindi po kayang ipaliwanag ito. Hindi kayang ipaliwanag ito. Bilyong-bilyong piso ang nakalagay dito tapos blanco. Kagaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, it is like giving somebody, authorizing someone to fill in a blank check that is already signed by the account holder. Ganun po nangyari dito. Binigyan ka ng blankong cheque, bahala ka kung magkanong ilalagay mo. Walang problema sa pera, filapan mo kung magkanong patong ang gusto mo, bahala ka. Ganyan po ginawa nila sa budget. Akala ho natin, galit na tayong lahat na zero budget yung binigay sa PhilHealth. Nagalit na ho tayo na binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Nagalit na tayo dyan. At kung ano-ano pang panlulokong ginawa nila. At nagkakaisa ang higit na maraming Pilipinong nagsasabi na unconstitutional nga itong 2025 budget. Hanggang sa nung isang gabi, nung kami po ay nagpulong sa Davao ni Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab, at ganoon din po ang abogado ni Pangulong Duterte, si Attorney Martin Delgra, nagsama-sama po kami. At pinakita nga ito, nagulat kaming lahat kung gaano na tayo binababoy ng Marcos administration. Blanco po. Blanco po. Blanco yung naging pundasyon ng 2025 budget. Ito po ay sinasalaula na ang saligang batas. Wala na pong batas na umiiral ngayon. Kaya simpatika, maligalig, salute po sa iyo, Attorney Vic. Kami po ay sa inyo. Salamat po at ako po naman ay sa inyo at sa mamamayang Pilipino. Kay Maris Naral Zapata, watching from Dubai.
Maraming salamat. Ang dami, may kaibigan po ako na nasa Dubai ngayon at ang daming araw po mga Pilipino dyan. Mabuhay po kayo. Alam kong sumasakit na rin ang inyong kalooban at dibdib sa nangyayari. Subalit, kinakailangan kong ilabas at balangkasin yung mga ganitong usapin sapagkat ito po'y kasali kayo eh. Kayo po yung tinatawag na bagong bayani, nagpapadala rito ng remittance. Ganito lang po ginagawa sa remittance na pinadadala ninyo. Ganito po ang ginagawa sa ating mga kapatid na OFW. Ganito po ang ginagawa sa perang pinapadala ninyo. Yung bilyon-bilyong piso ng dolyar na remittances, ganito po ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Kay Godofredo Anadon, laban natin ito. Attorney Rodriguez, salamat. At meron pong Hakbang ng Maisog International, Kuwait. Magkakaroon po sila ng live podcast pilot edition. At yan po ay mamayang gabi, 7 p.m. Kuwait time. Hindi po Philippine time, 7 p.m. Kuwait time ay magkakaroon po ng Hakbang ng Maisog International Kuwait. Marami po tayong mga kuya at ate dyan, mga kasamahan natin sa Eagles na nariyan sa Kuwait. Mabuhay po kayo. So yan po ang ating napakalaking usapin na kasabwat ang executive. Kawawa naman o. Kawawa naman o. Yung mga miyembro ng DBCC, yung Development Budget Coordination Committee. Kawawa naman po, magagaling po yan, masisipag, mga technocrat, mga dalubhasa. Kawawa naman po yung mga cabinet secretaries at yung kanilang mga staff, at pati yung kanilang mga technical working group. They spend so much time preparing for their agency or department's budget. They spend so much time defending their budget during budget hearing. Ito lang po ang ginagawa ng mga tiwaling mambabatas. Para ho alam ninyo, yung mga manggagawa natin sa hanay ng gobyerno, ganito lang po tayo sinasalaula ng ating mga tiwaling mambabatas. Nagbabudget defense pa ho kayo. Naghahanda pa ho kayo ng taunang budget niyo. This year, nag-budget call na ho. Next year, higit pong malaki ang ating budget na pinapanukala ng Executive Department. 6.8 trillion pesos. Tapos ganito lang ang gagawin nila. Magsalita po kayo, magalit po kayo. And I'm challenging yung mga elitista na magrarally diyan sa EDSA Shrine, nasisigaw ng impeach Sara. Anong tindig nyo dito? Anong tindig nyo dito? Wala lang. Wala kayong impeach bongbong. Pag-usapan natin, diretsong usapan, para matigil na yung mga lukahang ginagawa ng napakaraming tao. Anong tindig nyo rito? Ano ang tindig ninyo sa unconstitutional 2025 budget? Ano ang tindig nyo rito? Ano ang inyong paninindigan dyan? Wala. Bakit? Dahil si Pangulong Duterte ang naglabas. Nasaan ang puso ninyo para sa Pilipino? Nasaan ang puso ninyo para sa Pilipinas? Porque pa naman si Pangulong Duterte ang naglabas nito, hindi kayo magsasalita? Akala ko ba para kayo sa bansa? Akala ko ba para kayo sa Pilipino? Bakit impeach Sara ang sinisigaw ninyo? Nasaan ang impeach Bongbong? Anong tindig nyo rito? Ito, lantarang panloloko. May pera din kayo rito, nagbabayad din kayo ng buwis. Ano ang paninindigan nyo dito? Kinakailangan may tayo kayo dito. Kinakailangan may stand kayo rito. Hindi pa pwedeng wala. Dahil ito'y lantarang pambubudol ng Marcos administration. Mas mainam ito ang pag-usapan ninyo sa inyong gagawing prayer rally. Ito pag-usapan ninyo. Ito ang isama ninyo sa inyong dasal na matigil na ang panluloko ng Marcos administration sa ating mga Pilipino. From Aguila, aamin ba si Marcos Jr. sa pagsasalaula nila sa budget? Ayaw nga niya magpa-drug test. Hindi po siya amin. Pinirmahan nga ho niya eh. Tama po yun. Ayaw nga niya magpa-drug test. Hindi rin siya amin dito. Bakit siya amin dito? Pinirmahan niya eh. Nalalaman niyang unconstitutional. Meron pa hong linabas na pahayag na babawiin daw niya, gagawan daw nila ng paraan na maibalik yung budget o yung pera para sa mga foreign assisted projects. Isang malaking kalokohan po yun.
isang malaking kalokohan. Alam mong tinanggalan ng pondo yung counterpart money para doon sa foreign assisted projects. Pinirmahan mo pa rin. Ngayon, ang propaganda mo, bida ka, hero ka, hahanapan mo ng pondo. Alam mo nga tinanggalan ng budget eh. Pinirmahan mo pa rin. Dapat yan, yung matagal na naming sinasabi, bago nyo pa pinirmahan yan, sa hakbang na maisog, hayaan mo na magkaroon ka na lang ng reenacted budget kesa naman magkaroon ka ng unconstitutional budget. Pinag-aaralan daw, o paano mapag-aralan to? Sige nga, paano nyo pag-aralan to? Kahit 1 taong kayo mag-aral sa 4 plus blank, hindi ka makakakuha ng tamang sagot. Blanko nga eh. Iniwan mong blanko. Yung 4 plus blank, iniwan mong blanko. Si Isabel Maninkil, malaking bigayan, hindi magsasalita ang mga salot sa bayan. Obviously na malaki talaga ang bigayan nila. Kay Gox Valerie, garapalan na talaga ginagawa nila. Garapalan o talaga, walang hiya, ang kakapal ng muka. Kay Angeli Piloton Sumalpong, hindi masyado mabilis. Kaya, bakit pumasa? Kayun nga ho may pagkukulang ang tanggapan ng Pangulo, malaki. Hindi sila gumawa ng complete staff work. Wala silang ginawang due diligence. Pinapirma nila yung kanilang hepe. Pero ang mas magandang tanong, sino ang naglagay ng halaga dito sa sadyang iniwang blanko ng vice cam? Tapos na po ito, pirmado na po ng mga miyembro. Yung mga senador at mga mambabata sa mababang kapulungan, pirmado na, tapos na po ito eh. Ito na nga po yung enrolled bill, ito na yung GAB, yung General Appropriations Bill, na pinadala sa Malacanang at yun nga ho, pinirmahan noong December 30. Paano na pirmahan? Blanco. Yung naging basihan. Sino ang naglagay ng amount? And whose authority para makapaglagay siya ng amount? Sapagkat uulitin ko sa ating systems of law, sa ating saligang batas, ang appropriation measure ay nagsisimula sa mababang kapulungan. Dadaan sa Senado at pag natapos na, ito na nga ho, pirmado na ng Vice Cam, magiging enrolled bill. At yan nga po yung tinatawag na General Appropriations Bill. At yan po yung ipapapirma sa Pangulo at pinirmahan naman kaya naging General Appropriations Act. Ang tanong, sino ang naglagay ng mga amount o figure sa sadyang iniwang blanko? Hindi na po Kongreso yan. Hindi na po Kongreso yan. Kung ito ay umabot na blanko papuntang Malacanang, sino sa Malacanang ang naglagay ng amount dito? Bawal po yung criminal act po iyon. At kung hindi naman ang Malacanang, pagkatapos sa Vice Cam, pagkatapos ng Vice Cam report, merong naglagay ng amount na miyembro ng Kongreso, sino sa kanila? Dahil bawal din po yun. Doon na po yung papasok yung kasong falsification ng public document. Sapagkat wala ka namang authority na maglagay ng amount dito. At unang-una, hindi dapat ito iniwan na blanco. Marami pong mga dapat managot dito sa illegal, immoral, unlawful, unconstitutional 2025 budget. At dapat po number 1 dyan ay yung pumirma, kaya ito naging batas, yan po ay si Bongbong Marcos. Yan ang dapat sinasama nung may mga gagawing pagkilos sa darating na January katapusan. Hindi ko po alam kung sino-sinong grupo sila. I have an idea kung sino ilan sa kanila na ang sinisigaw daw ay impeach Vice President Inday Sara Duterte. Ito, ano to? Wala kayong stand dito. Dapat ang sama ninyo dyan, impeach Bongbong Marcos. Ito, 6.32 trillion pesos. Sinasalaula tayo, binubudol tayo. Ano ang tindig ninyo dyan? Yan ang ating pag-usapan, mga kababayan. Huwag tayong maging ipokrito. At naiintindihan ko sila, hindi sila ngayon makapagsalita dahil si Pangulong Duterte ang naglabas nito. Si Pangulong Duterte ang naglabas nito, kaya ayaw nilang sumali o ayaw nilang magsalita.
sapagkat ang puso nila ay hindi para sa Pilipino. Kaya Makoy Don, nakakatakot, kaya nilang dayain ang national budget. Sisiw na lang sa kanila na dayain ang eleksyon. Pagkataw po tayo'y pumayag, mandadaya talaga yung mga yan. Subalit, kaya nga po nagbabalita kami sa inyo ni Congressman Sid Ungab, ni Pangulong Duterte, pinasisimple natin ang usapin patungkol sa unconstitutional budget sapagkat kinakailangan lahat tayo ay may pakialam at lahat tayo dapat ay makialam. Mainit na mainit pong pinag-uusapan ito kagabi pa sa social media at sa traditional media. Salamat doon sa ating mga kaibigan at kakilala na nagmumula sa traditional media at linalabas po ninyo sapagkat ito po ay hindi na usaping politika. Bansa naman po unahin natin. Yung bansa naman po, linoloko na po tayong tahasan, binubudol na po tayo. Huwag po tayong pumayag. Ang dami po niyan. Yung 117 billion pesos, baka akala ninyo nakalimutan na natin. Yung 117 billion pesos na pera ng PDIC, ng Philippine Deposit Insurance Corporation, nasaan? Nasaan? Yung 60 billion pesos ng PhilHealth last year, nasaan? Tapos ngayon binigay yun ng zero budget or zero allocation ang PhilHealth. Imagine ninyo, zero ang PhilHealth. Tapos ito lahat blanco mga kababayan. Oh. Bilyon, daang bilyong piso ito blanco. Ang tanong natin, singilin natin si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. Paano ninyo na iuwi sa 6.32 trillion pesos yung budget for 2025 kung maraming blanco? Ang dami hong blanco eh. Pwede ba na meron kang full amount na rekomendado mong budget na napakarami mong iniwang blanco? Ibig sabihin, nanguhula na lamang tayo. Pwede palang ilagay dyan na 7 trillion eh. Total, marami naman blanco eh. At total, hindi naman madidiscover ito ng sambayan ng Pilipino. Yun o ang akala nyo. Ito na po, naglalabasan na yung mga papel. At marami pa hong madidiscover, nag-aaral lamang po yung aming maliit na team para hanapin pa yung mga blankong sadyang iniwan ng Vice-Cam. Yung Vice-Cam, ito po ang naging pundasyon ng ating budget. Ito talaga ay nakakagalit. Bilyon-bilyon po ang halaga ng korupsyon. Hindi na po uso milyon yun, bilyon-bilyon. Sinida Samtran, grabe na kawalang hiyaan ng Marcos administration, grabe na po talaga. Kay Ernesto Abuel, mabuhay ka rin Ernesto Abuel. Antonio Halina, paano na ang sahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno? Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, para din po alam ninyo, yung 2.3 billion pesos ninyo ay sinunog na ng management ng GSIS. Yung 1.8 million strong government workers, gigising na naman kayo ng maaga bukas. Magtatrabaho na naman kayo. Kakanta na naman kayo ng ating pambansang awit. Pero pagkatapos niyan, mag-usap-usap kayo sa inyong opisina. Yung 2.3 billion contribution ninyo sa GSIS ay sunog na. Ininvest, inilagak ng management ng GSIS sa 3 publicly listed companies na hindi kumikita. 3 taon nang hindi kumikita, 3 taon nang hindi nagbibigay ng dividendo, pinasukan pa rin ng management ng GSIS ng 2.3 billion pesos. Hanggang ngayon, walang paliwanag yung GSIS na yan. Hindi nyo pera yan ng manggagawang Pilipino. Kay Lito Umayon, dapat lahat ng kandidato katulad nyo ni Kong Marcoleta, nagsasalita at matapang na naglalahad ng katotohanan, yung iba playing safe lahat. Kami po ay obligasyon namin, nung nakita po namin ito ni Pangulong Duterte, unang-unang sinabi ni Pangulong Duterte, galit na galit. Obligasyon ng kung sino man ang makakakita nito na ipagbigay alam sa mamamayang Pilipino kung anong kalokohan ang ginagawa sa atin ng gobyernong ito. Yan ang unang naging salita
ni Pangulong Duterte. It is the duty of any Filipino na makakakita nito na ating pag-usapan at ipagbigay alam sa kapwa natin Pilipino. Dahil pera po natin ito. Linoloko po tayo ng mga tiwaling mambabatas, sinusunog po yung ating mga pera. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, the 1.8 million strong government workers, ubos na po yung inyong 2.3 billion na akala niyong contribution nyo sa inyong GSIS pension fund. Ubos po, sinunog, linustay ng GSIS management. Inubos po nila, naglagak ng pera sa 3 kumpanyang hindi kumikita. Ang kumita, yung kumpanyang pinaglagyan ng pera ninyo. Ang kumita, yung mga nag-middleman para maglagay ng pera doon. Pero kayo, wala na po yung 2.3 billion nyo. At ang patunay ko dyan, mismong COA ang nagsabi dyan sa GSIS, gawan ninyo ng paraan na maibalik yung 2.3 billion pesos na contribution ng mga manggagawa sa gobyerno dyan sa GSIS. Kung hindi, kawawa itong mga manggagawang ito. Kay Marjo, nasaan ang Good Governance Committee natin na magaling sa House of Representatives? Wala po. Wala na yan. Sila nagloloko sa atin. Linoloko po tayo. Kay Linda Breso, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Kay Alex Rain, kay Florida Jurado, GSIS, asan ang pera? Pinaghirapan ng mahabang panahon. We demand explanation. Yan, Flora, tama yan. Kalampagin din ninyo ang GSIS. Every one of us, we should demand an explanation. A truthful, transparent, and clear explanation from the Bongbong Marcos administration. Nasaan ang pera naming mga Pilipino? Peter De La Rosa, ano po ibig sabihin ni Marcos na prudent sa budget? Ito po yung prudent niya. 4 plus blank is equals to 6.32 trillion. Hindi ba't magaling? Hindi ba't henyo? Ang galing sa math. Yung 4 plus blank, ang naging final result po ay 6.32 trillion pesos budget. Paano ka umabot sa 6.32 trillion? Panay blanco ito. Paano ka umabot ng 6.30? Saan mo hinugot? Yung 6.32 trillion pesos. Nasaan? Nasaan ang basehan mo? Panay blanco ito. Si Arvin Gotladera, mabuhay ka Arvin, at I hope to see you soon. Kaibigan natin, matagal na panahon na yan. Kay Romel Muli. Masahol pa sa demonyo ang mga tao sa gobyerno ngayon. Tama po yan. AJ Hernandez, kay Mers Lumpot, at kay Sols Love Sedle. Sana ho tama yung pagkabasa ko ng inyong pangalan. At kay Maria Ibanez or Ibanez, kay Sana Sano Seratobias, mabuhay po kayo. So ito po yung ating pagpapatuloy na pag-uusapan sa mga darating pang panahon. Tahimik po ang Malacanang, tahimik po ang Kongreso, hindi nila mapaliwanag kung bakit blanco ang Vice Cam report na ito. So muli ho, magsama-sama po tayo. Maraming salamat at sana ho ay nakadagdag ako ng inyong kaalaman sa mga usaping panlipunang mahalagang dapat nating pinag-uusapan. Maging vigilant po tayo at ating pong i-assert ang ating mga rights bilang Pilipino. At hindi na po biro-biro ang pambubudol na ginagawa sa atin, subalit wag po kayo mawala ng pag-asa dahil ngayon 2025 magsama-sama po tayo. Maghatid po kayo ng bago sa Senado at ngayon 2025 kasama po si Attorney Vic Rodriguez, posible ang pagbabago.